Sa isang practice court sa Washington, D.C., 3 araw bago magsimula ang Mubadala EC Open, si Venus Williams ay nasa isang panig ng net. Mayroon siyang 7 Grand Slam singles titles, 14 na pa sa doubles, 3 Olympic doubles gold medals, at mahigit 3 dekada na sa profesional na tennis. Sa edad na 46, patuloy pa rin siyang lumalaban, patuloy na pinag-aaralan ang mga kalaban, at patuloy na maingat sa pagpili kung sino ang tatayo sa tabi niya. Sa kabilang panig ng court ay isang 21 anyos na left-handed na manlalaro. Ang pangalan niya ay Alex Ila. Siya ay world number 20, isang pwesto lang mula sa kanyang career high ranking. Siya rin ang kauna-unahang manlalaro mula sa Pilipinas na naseed sa isang Grand Slam singles draw. Ilang linggo bago nito, lumakad siya sa center court ng Wimbledon at tinalo ang defending champion na si Iga Swiatek sa straight sets. At ngayon, nakikipag-rally siya kay Venus sa mabigat na init ng Washington. Ang madaling bersyon ng kwentong ito ay malinaw, isang alamat ang tumatanggap sa isang racing star. Binubuksan ni Venus ang pinto. Tinatanggap ni Ila ang pagkakataon ng kanyang buhay. Mainit, emosyonal at magandang pakinggan. Pero hindi iyon ang buong kwento. Buong buhay ni Venus Williams ay umiikot sa elite tennis. Daan-daang manlalaro na ang nakasalamuha niya. Halos wala nang mas nakakaintindi sa doubles kaysa sa kanya sa mga aktibo pa sa tour. Kung gusto niya ng partner na may karanasan, marami siyang pagpipilian. Kung gusto niya ng American partner, marami siyang pagpipilian. Kung gusto niya ng sikat na pangalan, marami rin. Kaya bakit si Alex Ila? Hindi natin malalaman ang lahat ng detalye ng pribadong usapan na humantong sa partnership na ito. Hindi rin kailanman sinabi ni Venus na isang laban lang ang naging dahilan ng kanyang desisyon. Pero ang pinakakapanipaniwalang paliwanag ay nagsisimula noong Enero 5 sa Auckland, New Zealand. Iyon ang araw na tumayo si Venus Williams sa kabilang panig ng net laban kay Alex Ila at natalo. Kapag inilagay mo ang mga petsa sa tamang pagkakasunod-sunod, hindi na ito mukhang simpleng kabaitan o pabor. Nagsisimula itong magmukhang pagkilala. At para maunawaan kung bakit mahalaga iyon, kailangan nating bumalik pa sa nakaraan, bago ang Wimbledon, bago ang Berlin, bago ang top 30 ranking. At bago pa man makilala ng karamihan sa American tennis fans kung gaano kapanganib si Alex Ila. Kailangan nating bumalik sa Maynila. Mahal ng Pilipinas ang basketball. Makakakita ka ng court sa masisikip na komunidad, sa tabi ng kalsada, sa pagitan ng mga gusali, at kung saan-saan basta may pwedeng paglagyan ng ring. Naunawaan din ng bansa ang boxing. Si Manny Pacquiao ay hindi lamang naging kampiyon, naging pambansang pangyayari siya. Pero hindi kailanman naging ganoon ang posisyon ng tennis sa Pilipinas. May mga Pilipinong naging profesional sa tennis. May mga respetadong manlalaro, lalo na sa doubles. Pero walang malinaw na landas para sa isang batang Pilipina na gustong maging elite singles player. Nang magsimulang maglaro si Ila sa edad na 4, wala pang malinaw na mapa sa harap niya. Naunawaan ng kanyang ina na si Rosemarie ang kompetisyon. Kinatawan niya ang Pilipinas sa swimming sa Southeast Asian Games. Sanay ang pamilya sa disiplina, sa maagang paggising, sa paulit-ulit na ensayo, at sa pag-iisa ng isang individual sport pero iba ang hinihingi ng profesional na tennis. Kailangan nito ng biyahe. Kailangan nito ng pera. Kailangan nito ng international coaching. At madalas, kailangan nitong umalis ng isang batang atleta sa tahanan bago pa niya lubos maunawaan kung ano ang kapalit ng pag-alis. Pinatunayan ni Ila ang sarili niya sa Les Petits sa France, isa sa pinakaginagalang na junior tournament sa mundo. Dahil sa tagumpay na iyon, nabigyan siya ng pagkakataong magsanay sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca. Para sa isang batang manlalarong Pilipino, napakalaking oportunidad niyon. Pero may kapalit din iyon na bihirang ipakita sa highlight videos. Kinailangan niyang iwan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, wika, pagkain, at ang ginhawa ng lahat ng pamilyar. Lumipat siya ng libo-libong milya palayo upang magsanay sa Spain, sa loob ng akademyang itinayo ayon sa pamantayan ng isa sa pinakadakilang mandirigma sa kasaysayan ng tennis. Hindi siya sumusunod sa isang Pilipinong blueprint. Siya ang gumagawa nito. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Ang isang talentadong American player ay pwedeng tumingin sa mga henerasyon ng mga naunang manlalaro.
Makakahanap siya ng mga dating profesional, coach, college programs, national training centers, at mga halimbawa ng halos lahat ng posibleng career path. Mas kakaunti ang sagot na naghihintay para kay Ila. Kailan siya dapat maging profesional? Aling mga torneo ang dapat niyang salihan? Paano haharapin ang pressure ng pagrerepresenta sa isang bansang desperadong gustong makita siyang magtagumpay? Ano ang mangyayari kapag tumigil ang progreso sa loob ng 6 na buwan? Paano kung bumaba ang ranking habang tuloy ang gastusin? Kapag ikaw ang nauna, mukhang makislap ito pagkatapos ng breakthrough. Pero bago dumating ang breakthrough, ang pagiging una ay madalas parang paglalakad sa dilim. Noong 2022, napanalunan ni Ila ang 8th Open Girls Singles title. Siya ang naging kauna-unahang Pilipinong nanalo ng Junior Grand Slam Singles Championship. Natapos niya ang torneo nang hindi nawawala ng isang set. Binago ng tagumpay na iyon kung paano siya tinitingnan ng Pilipinas. Hindi na siya basta promising junior lamang. Naging simbolo siya ng kung ano ang maaaring marating ng tennis ng Pilipinas. Dumating ang atensyong iyon bago pa handa ang kanyang professional results na buhatin ito. Teenager pa lang siya noon. Nag-aaral pa lang siya kung paano mabuhay laban sa mga adult players na ilang taon nang nilulutas ang mismong mga problemang dinadala niya sa court. Ang Junior Grand Slam title ay halos walang garantiya sa professional level. Patunay ito ng talento. Patunay ito ng tibay sa kompetisyon. Pero hindi nito ginagarantyang makakaligtas ang isang manlalaro sa injuries, ranking pressure, biyahe, gastusin, at sa pisikal na agwat sa pagitan ng junior tennis at PT Tour. Kailangan pa rin gawin ni Ila ang pagtalon na iyon. Pagsapit ng 2025, nagsimula na ang pagtalon. Sa Miami Open, tinalo niya ang mga major champion at naitala ang pinakamalaking run ng kanyang professional career. Tinalo niya si Jelena Ostapenko. Tinalo niya si Madison Keys. Tinalo niya si Iga Swiatek. Pagkatapos ay itinulak niya si Jessica Pegula sa semifinals. Biglang natutunan ng American broadcasters ang kanyang pangalan. Dumami ang mga bandilang Pilipino sa mga upuan sa Florida. Nagsimulang maunawaan ng tennis world na ang junior champion mula Maynila ay isa ng tunay na banta. Pagkatapos ay dumating ang Eastbourne. Naabot ni Ila ang kanyang unang UTT Tour final sa Damo. Siya ang naging kauna-unahang Filipina na nakaabot sa final sa antas na iyon. Laban kay Maya Joint, nakaabot siya sa championship point. Pagkatapos ay muli. Pagkatapos ay muli. At isa pa ulit. 4 na championship points. 4 na pagkakataon upang maging kauna-unahang Filipino singles champion sa KT Tour. Pero natalo niya ang lahat ng 4 na iyon. At natalo rin siya sa laban. Masakit ang resulta, pero hindi iyon palatandaan ng kabiguan. Sa halip, patunay iyon na kaya niyang makarating sa huling yugto ng isang malaking professional event. Ang problema ay ang sumunod na nangyari. Sa North American Hardcourt Swing, nakalaban ni Ila ang dating Wimbledon champion na si Marketa Vondrousova. Napanalunan ni Ila ang unang set, 6-3. Hawak niya ang laban. Pagkatapos, nagkaproblema ang kanyang kaliwang balikat. Para sa isang left-handed player, hindi iyon maliit na bagay. Apektado ang serve. Apektado ang forehand. Apektado ang shot patterns na nagsasaayos ng buong laro niya. Nawala ang ritmo. Natalo siya sa sumunod na 2 set. At pagkatapos ay umatras siya sa Cincinnati. Bumagsak ang ranking niya hanggang number 68. Ang panganib noon ay hindi dahil bigla niyang nakalimutang maglaro ng tennis. Ang tunay na panganib ay ang pagkaantala. Mahirap buuin ang momentum at napakadaling mawala ito. 1 buwan lang ang nakalipas, 1 puntos na lang sana ang layo niya sa isang UTT Tour title. Ngayon, kailangang harapin ang sakit, ang kawalang katiyakan, at ang takot na baka pigilan ng katawan niya ang bawat bagong pag-angat bago pa ito tuluyang mabuo. Hindi dapat palakihin ang panahong iyon na parang bumagsak ang buong karir niya. Masyado na siyang marami ng napatunayan para doon. Pero isa pa rin iyong totoong pagsubok. Humina ang spotlight. Naging hindi tiyak ang schedule. Kailangang buuin muli ang balikat. Kailangang ibalik ang kumpiyansa, isang practice sa bawat pagkakataon.
Pagkatapos ay dumating ang Enero 5, 2026 sa IGF Classic sa Auckland. Unang round ng women's doubles draw. Sa isang panig ay sina Venus Williams at Elina Svitolina. Dala ni Venus ang 7 Grand Slam singles titles, 14 na Grand Slam doubles titles, at mahigit 30 taon ng professional experience. Dala naman ni Svitolina ang dating world number 3 ranking, isang Olympic finals title, Olympic success, at maraming taon sa tuktok ng sport. Sa kabilang panig ay sina Alex Ila at Eva Jovic. Si Ila ay 20 taong gulang. Si Jovic ay 18. Malayo sila sa karanasan ng kanilang kalaban at halos walang dahilan para sila ang maging paborito. Umabot sa tiebreak ang unang set. Nagkaroon ng mga pagkakataon ang mga veterana. Pero tumanggi ang batang pares na ibigay ang set. Nanalo sina Ila at Jovic sa tiebreak, 9-7. Pagkatapos ay kinuha nila ang ikalawang set, 6-1. Mahalaga ang score na iyon. Hindi iyon seremonyal na paglabas lamang. Hindi iyon isang dikit na talo na nagbibigay daan para maging maayos pa rin ang pakiramdam ng lahat. Dalawang batang manlalaro ang tumalo sa dalawang pinalamusyan ng kampiyon at pagkatapos ay halos tuluyang kinontrol ang ikalawang set. Pagkatapos ng laban, nagpakita si Ila ng respeto. Nagsalita siya tungkol kina Venus at Svitolina bilang mga pioneer. Nilinaw niyang mahalaga sa kanya ang makasalo sila sa court. Ipinakita ng reaksyong iyon ang kanyang pagpapakumbaba. Pero may ipinakita rin ang resulta, na bibilang siya roon. Hindi nalaman ni Venus Williams ang tungkol kay Alex Ila dahil sa isang marketing campaign. Naranasan niya mismo ang laro nito. Nakita niya ang left-handed angles. Naramdaman niya ang pressure sa return. Nakita niya ang bilis. Nakita niya kung paano tumugon ang batang pares nang maging masikip ang unang set. At higit sa lahat, naramdaman niya kung ano ang kayang gawin ni Ila kapag ang laban ay tumigil na sa pagiging komportable. Patunay ba iyon na agad na nagpasya si Venus na maging partner siya nito? Hindi. Pero nakalikha iyon ng uri ng impormasyong pinagkakatiwalaan ng mga dakilang kompetitor. Hindi ranking. Hindi highlight. Hindi rekomendasyon mula sa isang tao sa labas ng court. Kundi direktang ebidensya. Natalo siya rito. At iyon ang unang malaking baligtad sa kwentong ito. Hindi nagsimula ang partnership sa pagbibigay ni Venus ng pagkakataon kay Ila. Maaaring nagsimula ito ng pilitin ni Ila si Venus na mapansin siya. Malaki ang pagkakaiba ng kabaitan at competitive respect. Ang kabaitan ay maaaring ibigay kahit walang patunay. Ang competitive respect ay kailangang paghirapan. Sa pinakamataas na antas, natatandaan ng mga manlalaro kung sino ang nagpapakomportable sa kanila at lalo na kung sino ang hindi. Natatandaan nila ang return na dumarating ng mas maaga kaysa inaasaha. Natatandaan nila ang kalabang hindi kinakabahan sa tiebreak. Natatandaan nila ang manlalarong kayang lumikha ng anggulong nagbabago sa hugis ng court. Ang isang dakilang kampiyon ay hindi nangangailangan ng doubles partner, basta nagpapasalamat lamang. Kailangan niya ng partner na kapakipakinabang. Kailangan niya ng partner na mapanganib. Hindi ipinaliwanag ng Auckland match ang lahat ng sumunod, pero nagbigay ito kay Venus ng unang kamay na sagot sa pinakamahalagang tanong. Makakatulong ba si Alex Ila upang manalo ng professional tennis match? Ang sagot ay... At lalo pang pinatibay ng sumunod na 6 na buwan ang sagot na iyon. Sinimulan ni Ila na gawing paulit-ulit na resulta ang potensyal. Sa Birmingham, nanalo siya sa Lexus Birmingham Open. Iyon ang kanyang ikalawang UTT 125 title at ang una niyang titulo sa damo. Mahalaga ang detalyeng iyon. Hindi pa iyon pangunahing BT Tour title, pero ipinakita nitong hindi nawala sa kanya ang kakayahang tapusin ang torneo, kahit pa dumaan siya sa pagkadismaya sa Eastbourne at sa problema sa balikat. Makalipas ang 1 linggo, sa Berlin, lalo pang tumaas ang antas. Hinarap ni Ila si Elena Rybakina, isang Wimbledon champion at isa sa pinakamapanganib na grass court player sa mundo. Naiwan siya sa score. Pagkatapos ay binago niya ang laban. Mas maaga siyang umatake. Matalino niyang inilipat ang direksyon ng power. Tumanggi siyang hayaang si Rybakina ang magkontrol ng bawat unang strike. Nanalo si Ila, 7-5, 6-4.
Pagkatapos ng laban, tinawagan niya ang kanyang ama. Pareho silang napasigaw sa tuwa sa telepono. Mahalaga ang sandaling iyon dahil ang career na ito ay minsang itinayo sa layo. Malayo ang Mallorca sa Maynila. Malayo ang mga sakripisyong ginawa sa pagitan ng mga bansa at time zone. Ngayon, ang tagumpay laban sa isa sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo ay nakauwi sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay hinarap niya si Elina Svitolina sa quarterfinal. Ang parehong Svitolina na tumabi kay Venus sa Auckland. Nanalo si Ila, 6-3, 6-4. Noong Enero, tinalo niya si Svitolina sa doubles sa isang laban na kakaunti ang nanood. Noong Hunyo, tinalo niya ito sa singles sa isang 500 quarterfinal habang nakatingin ang buong tennis world. Umabot si Ila sa Berlin semifinal. Pagsapit noon, hindi na pwedeng sabihing isang masayang run lang ang lahat ng ito. Nanalo siya sa iba't ibang surface, sa iba't ibang bansa, laban sa iba't ibang estilo ng laro. Pagkatapos ay dumating ang Bad Homburg. Sa unang pagkakataon, magkasamang lumakad sina Venus Williams at Alex Ila sa isang professional court bilang magkapareha. Nanalo sila sa kanilang opening match. Umabot sila sa quarterfinals. Nagawa nila ito sa kabila ng 25 taong agwat sa edad at napakakaunting oras na magkasama bilang koponan. Kalaunan, natalo sila sa second-seeded team nina Olivia Nichols at Teresa Mihalikova. Kagalang-galang ang resulta. Pero mas kawili-wili ang mismong pagtatagpo. 6 na buwan bago nito, tumayo si Venus sa kabilang panig ng net laban kay Ila at natalo. Ngayon, pinili niyang tumayo sa tabi niya. Hindi man ito pinatutunayan ang pribadong motibo, ipinapakita naman ito ang malinaw na competitive logic. Nakita na ni Venus kung ano ang kayang gawin ni Ila sa pressure. At pagkatapos ay binago ng Wimbledon ang laki ng usapan. Pumasok si Ila sa torneo bilang number 29 seed. Siya ang kauna-unahang Pilipinong na seed sa Grand Slam singles draw. Ang seeding ay hindi regalo. Hindi ito desisyon ng marketing. Pagkilala ito ng torneo sa ranking, resulta at posisyon ng isang manlalaro. Tinalo ni Ila si Renata Zarazua. Sa second round, nakabawi siya matapos mawala ang unang set laban kay Maya Joint. Napanalunan niya ang huling dalawang set, 6-2, 6-0. At pagkatapos ay dumating ang third round. Iga Swiatek, defending Wimbledon champion, sa center court. Ang parehong manlalarong ginulat ni Ila sa Miami. Ngayon, muli silang nagharap sa pinakamalaking grass court stage sa tennis. Naging mabigat na laban ang unang set. Nanalo si Ila sa tiebreak, 11-2. Pagkatapos ay tuluyan niyang inagaw ang kontrol. 6-2 sa ikalawang set, straight sets, laban sa defending champion. Si Ila ang naging kauna-unahang Pilipinong umabot sa fourth round ng Grand Slam singles event sa Open era. Kalaunan, natalo siya kay Jasmine Paolini sa 3 set. Pero kahit ang pagkatalo ay may dalang mensahe. Hindi ito ron na nabuo dahil sa isang maswerte